Itinanggi ni dating House Speaker Martin Romualdez ang aligasyong tumanggap siya ng mali-maletang pera mula sa nagpakilalang security consultant ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Sinabi po ito ni Romualdez sa kanyang unang pagharap sa Independent Commission for Infrastructure. Saksi, si Joseph Moro. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig ukol sa mga flood control project. Ipinatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure para bigyang linaw ang proseso ng budget. And while not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information. Sa affidavit ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ni-name drop umano si Romualdez ng ilang mamabatas na kumukubra ng kickback. Bagamat nilinaw ni Curly kalaunan na wala siyang direktang transaksyon kay Romualdez. Sa testimonya naman sa Senado ni Orly Gutesa, ang nagpakilalang security consultant na nagbitiw na ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, sinabi nitong ilang beses umano sila nag-deliver ng mali-maletang pera na tinawag nilang basura sa bahay ni Romualdez. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, tinanong tungkol dito si Romualdez. It was asked, of course, and he denied it. The witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents. Pinabubusisi sa Manila Regional Trial Court ang affidavit ni Gutesa matapos itanggi ng abogado nagnotaryo nito na siya ang pumirma dito. Gayunman, sabi ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, dahil pinanumpaan ni Gutesa ang mga sinabi niya sa Senado, may bigat pa rin ito. Ayon sa ICI, nagbigay si Romualdez ng mga pangalan ng mga may kinalaman sa pagbubuo ng budget na siya namang iimbitahan din ng ICI. Nagsumite rin ng affidavit sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez, pero dahil ngayong araw lamang niya ito isinumite ay pababalikin ng ICI si Romualdez para matanong siya tungkol dito. Hindi naman sumipot sa ICI kanina si Co. Naano nang sinabi ng ICI na posibleng hilingin nila sa korte na makontempt si Co kung di siya pupunta sa pagdinig. Posible itong mauwi sa arrest warrant. Do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Nakipagpulong naman ang ICI kay Budget Secretary Amena Pangandaman na nagpaliwanag din ng sistema ng budget. Ayon kay Pangandaman, walang kapangyarihang gumawa ng insertion sa budget ang DBM sa Bicameral Conference Committee ito ng Senado at Kamara nangyayari. Kung may problema yan, siguro malaking magandang tingnan din dyan siguro yung ating Commission na audit, di ba? Titingnan nila kung yung mga proyekto na ipatutupad ng tama. Sa Ombudsman naman, naghain ang DOJ ng reklamang malversation through falsification, perjury at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnay sa umunay ghost flood control projects sa Bulacan First Engineering District. Kabilang sa inireklamo ang dating district engineer nito na si Henry Alcantara at mga dating nilang assistant district engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Gayon din sina Engineer RJ Dumasig, Project Engineer Lawrence Morales, Chief Accountant Juanito Mendoza, Bids and Awards Committee Member Floraline Simbulan at DPWH Cashier Cristina May Pineda. Kasama rin sa asunto ang kontratistang si Sally Santos ng Sims Construction. Sinisikap pa naming hinga ng panig ang mga inireklamo. Low-hanging fruit to. We call this the open and shut cases. Ayun ang tingin namin, open and shut cases, kasi ghost Wala talaga nangyari, lumabas talaga ang pera, meron nakatanggap ng pera, at wala namang lumabas sa project. Sabi ni Ombudsman Crispin Remulla na siya ring nanguna sa investigasyon nung nasa DOJ pa siya, may mga matataas na opisyal pang sasabit. Batay naman yan sa mga bank document na galing mismo sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. May mga data na pumapasok unti-unti na talaga magpapakita na nagkabatuhan ng pera from one account to the other. Bank to bank po yung ibang transaksyon, kaya huling-huli. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.